We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuoran kagula sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte Tan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan, Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag, ako naman sa Eden Prietos, live hikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga makabig election-related incidents ginaimbestigaran na sang kapulisan sa Western Visayas. Mga persons deprived of liberty gintagaan man sang kahigayunan nga makaboto subo nga eleksyon. Samtang first-time voters, ginpakigbahin ng ila eksperyensya sa eleksyon. Nakatutok Kim Salinas. May tatlo ka ginakabig nga election-related incidents nga ginaimbestigaran subo ang Police Regional Office 6. Isa ang na-record sa Iloilo City may tuhoy sa pagbalor sa Data Privacy Act. Ginatutukan man ang ginreport nga vote buying sa Banawasang Banga, Aklan. Samtang 116 ka individual ang nadakpan sa paglapas sa Comelec gun ban. Na-recover sang kapulisan ang 85 ka pusil, 48 ka deadly weapons kag 2 ka explosive. Samtang ginhatagan man sang kahigayunan ang 148 ka person deprived of liberty sa BJMP Ungka District Jail nga makaboto subong nga eleksyon. We are happy no nga ang aton nga PDL gintagaan gid kahigayunan nga makapartisipar sa pagpili sang aton mga leader sa aton barangay. Sunod sa warden, may 875 ka PDL ang jail facility. Gamay lang ang detainee voters mga nakagwa na sa presuan ang iban sa mga ini. Madamo man ang nagboto sa voting center sa barangay poblasyon sa Banawasang Leganes. Pila sa ila ang magutod nga Ralph Cagzel nga lunsay first-time voters. Medyo nakulbaan na yun. Kay first time lang, do hindi pa man tabla kabalo ako. Importante man ay para kung sino man ang mapilian namon wala maboto namon makabulig man sa amon nga barangay kag sa amon mga kabataan. Sunod sa Comelec Leganes nangin mataway man ang sitwasyon sa napulo ka voting centers sa 18 ka mga barangay sa Banwa. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga puso sa kaangot nga balita, pila naman ka mga botante sa Talisay City, Negros Occidental, bao na ayawan sa pagpangita sa ilang ngalan sa voters list. Samtang 4 ka barangay sa Banwasang Moises Padilla, Negros Occidental, yung ginakabig naman areas of concern, hugot nga ginatutugan sa otoridad. Nakatutok sa Iling Pedreso live gikan sa Talisay City. Lin, anong latest? Adrian, nag-umpisa na sa pag-isip sang boto ang mga Board of Canvassers diri sa Eugenio Indica Memorial School sa Talisay City. May kabugusan nga 7,056 kabutante para sa barangay kag SK elections ang Barangay Concepcion sa Talisay City. Diri sa Concepcion Elementary School, antes pa man mag-umpisa ang binutuhay kaina sang aga, nagtagsa na ang mga botante. Ang senior citizen ni si Eduardo naabdan sa news team nga nagaproblema sa pagpangita sa iya pangalan kag polling precinct. Sumay ko lang yan akong presinto. Oo nga man ha. Hindi wala ko katultol. Ginbuligan sa katapos ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kung PPCRV ang mga botante nga wala sa master list ng COMELEC ang ila pangalan. Pinaagi sa pag-check sa online registration. Pero kung wala sila to sa master list, wala man sa online, hindi sila ka-vote. Kuni pa ang gig kuno sa automated. Mas pabor sa manual election sa pila ka botante. Wala na sang itumok-tumok tapos wala na mga machine-machine nga ma-interrupt. Sa Banwas ng Moises Padilla, 4 ka barangay ang ginakapig sa COMELEC nga areas of concern. Ang Barangay Quintin Remo, Makagahay, kag Inulingan ang yara sa red category, kag Barangay Montilla nga yara sa orange category. We have the security naman na nakalatag na sa area sa mga 4 na barangay, sa mga polling centers and precincts na after the voting, naog na sila
together with the security and the route security. Bangod sa sitwasyon, ginrekomenda sang COMELEC nga hiwaton ang counting kag canvassing sa proper sang banwa. Aminado ang COMELEC nga pagpanghangkat ang transportasyon sa mga election paraphernalia sa nabukid nga bahin sang banwa apang natigayon man ang binutuhay sa lugar. Kulang git sa transportation. Pero solve na to mga transportation nila. Adrian, tugtog sa karon wala sa gihapon sa may na-record nga election-related incident sa Negros Occidental sunod sa kapulisan. Adrian? Bantayan tadang inisipay. Madamang salamat, Eileen Pedreso. Malabang nga pila sa mga pasahero sa bus terminal sa Iloilo City na eksperyensyahan bangod sa mga pasahero nga nagtingwa nga makapauli agud makaboto. Ini ang itutukan ni Kim Salinas. Malabang pila sa mga pasahero sa bus terminal sa Buang Haro kay inasang aga. Sunod sa tagdumalahan sang terminal, alas 5 pa lang kay inasang aga, sang madamo na ang pasahero sa terminal nga luyag maghingagaw pauli agud makaboto sa eleksyon. Kaangay sa security guard nga si RR, apisar 2 ka oras ang biyahe paahoy, naghingagaw ni para makaboto agud makabalik man dayon sa syudad. Kapay man sa layo man mo. Dali. Gusto mo o makaboto lang muna na ako. Si Nanay Roby, bisa nagabakintol sa iyang mga dala, nagtinguha nga makapila. Mapauli ni sa Barotac Viejo agud man makaboto. Amo naghihingago ako nga makapuli kay mabuto ko sa amon barangay Balacer. Ginpahayag sang tagdumalahan sa bus nga wala gilayon maka-duty ang ilang mga empleyado bangod naghingagaw nga magboto sa buong eleksyon. Sa kanina na dilid lang ang amon empleyado kay tagaan amon sa mabuto. Kanina na dilid kay ang influx sa pasahero nagtingog. Ginabanta alas 11 sang aga, na-cater naman ang tanan ng mga pasahero. Nagpasalig man ang management sa bus terminal nga bastante ang 311 ka units. Magadugang pa sila sang units kung mation nga hindi na masarangan ang numero sang mga pasahero. Upot Kirmel Porquilla, Kim Salinas, One Western Visayas. Sa dugang nga balita kabudlay sa pagpangita sa ngalan sa listahan sang voters list, pila sa mga nagsugata nga problema sang mga butante sa syudad sang Rojas. Sa detalye makaupod naton si John Sala live sa Lawaan Integrated School sa Rojas City. John? Jert, nangin madinalagon ang pagboto sang nilibo tanan ka mga taga Rojas City kay inas ang aga tubtob alas 3 ubong hapon sa 40 tanan ka mga voting centers kag 618 ka mga presinto diri sa Bugos sa syudad sang Rojas. Apang apisar nga natapos na sila sa pagboto, naka full alert status sa gihapon ang kapulisan ilabi na sa 14 tanan ka mga barangay sa probinsya sang Capiz nga tiara sa orange category o kon mga barangay nga may presensya sang insurhensya. Temprano pa lang kainas ang aga nagdagsa ng mga botante sa Capiz National High School. Diri nahamta ang voting precinct sa 3 ka mga barangay nga ginalakipan sa Barangay 10, Barangay 11 kag Barangay Tiza. Suno sa mga botante apisar nga madamo nagpadulong sa bulutuan nangin matawhay man ang ila pagboto. So far, diri sa Capiz National High School, matawhay man sir, no, nang actually madasig man. Apang senior citizen nga si Maria Cecilia Upunang Iyabana, ginlibot na kanong Bugos ka bulutuan. Apang wala gid ang ilang ngalan sa lista. Wala na mapuli na kami nakapoy na kami sir, mga senior pa kami nga daan. Aminadong prinsipal nga kinahanglan si Kiaron Gid ang kada presinto pangod wala sang master list nga ginbutang ang COMELEC. Pangitaon gid sang botante ang ila name kay wala kita sang daw place nga isa lang nga dito bala mga ngalan tanan sang aton nga voters. Ang Barangay Lawaan naman ang may pinakamadamong numero sa mga botante sa syudad sang Rojas nga nagalabot sa 6,407. Diri ang mga ini nagboto. Kadaman sa ilang nagaboto sa Lawaan Integrated School. Nagbutang kita sa aton nga mga initiative, no? We have precinct directory nga makitaan dito sa gate kag sa mga conspicuous nga lugar diri sa may sulod sang aton nga eskwelahan agod nga malantaw nila ang clustered precinct nila kag hindi sila mabudlayan sa pagpangita. Ang syudad sang Rojas ang may ara sang 40 ka voting centers kag 618 ka mga polling precincts. 112,393 ang registered voters sa barangay elections, samtang 39,130 naman sa SK elections. Sa assessment sa kapulisan nangin malinong kag matawhay ang pagboto. Although may mga minor complaints but nasisettle naman
So far, okay pa ang ato nga security concerns sa subong BSKE. Apisan nga ginakabig nga generally peaceful sa Capiz Provincial Police Office ang eleksyon sa bug-os nga probinsya sa Capiz, padayon ng hugot ka seguridad sa 14 ka mga barangay nga yara sa orange category. Jared, padayon subong ang isipay sa nga boto diri sa Lawaan Integrated School sa Barangay Lawaan diri sa siyudad sang Rojas. Sa diin may ara sang 6,000 o kung masobra 6,000 ka mga botante ang may pinakadako nga populasyon sang mga botante diri sa bug-os sa siyudad sang Rojas. Kag ang Capiz Police Provincial Office naman ang nagpatigayon na subong nga hapon sa nga inspeksyon sa 3 ka mga bulutuan diri sa siyudad sang Rojas. Kag nakabaton man sila sa mga report gikan sa mga municipal police stations. Kag so far generally peaceful ang status ng bug-os nga probinsya sang Capiz. May ara man sila report nga nabaton nga may mga hindi makilalaan nga mga persona nga nagalibot sa mga upland barangay sang probinsya apang upon verification nila negative man ang report. Subong padayon man nga naka full alert status ang mga kapulisan sa bug-os nga probinsya. Jert? Madamong gayud nga salamat Kapuso John Sala. Kapuso sa Bacolod City naman, pila ka botante nagtalang-talang sa pagpangita sang ila pangalan kag clustered precinct. Samtang Seneco nagpasalig sa no brownout. Wala ko no brownout nga magluntad subong adlaw. Yaring balita nga aton gitutukan. Diri sa Mandalagan Elementary School kung sa di nagdagsa ang hindi magdubo sa 15,000 ka mga botante sa barangay kag SK elections. Na-eksperyensya ng pagtalang-talang ilabi na sang mga naayawan pangita sang ila pangalan. Mismong principal sa eskwelahan aminado nga wala sang nagagiya sa mga botante. Kadamo sang nagreklamo nga ang ilang ngalan nagkaladula nga nakabuto man sila sang nagligad lang. Ang alkalde nga nagboto man sa eskwelahan. Ginsaylo ang ngalan sa lain nga clustered precinct. Ang iayo, magkalma lang. Dasig man lang. Diri ganito, jutay lang di ang pila. I think ang system is in place. Kabalo naman ta kung how to go about it. Ang barangay Mansilingan naman, nga may pinakadamo nga registered regular voters, nga may 24,165. Kag pinakadako man sa SK voters, nga 6,920 sa Bacolod City, ang wala nakaluwa sa pareho nga problema. Oy, subong budlay kay bisan gani may assist, di wala may ga-assist. Wala ko kay ngagaw ko na tulog kay ngagaw kay ba paano pag ikaw dyan. Ang mga PWD kag senior citizens kinatuwangan na lang para makaboto. Ang silinga di mo kaya. Sa atong na nagali nga isip. Pero actually kaya ta bala. Ako ka ginagay hindi pa. Hindi kaya mo na ay sakto bala. Ginalauman sa COMELEC nga mangin mataas ang turnout sa kabugusan nga 908 clustered precinct sa syudad. Ginaba siguro naman sa Seneco nga wala sang brownout nga matabo ilabi na sa pagsugod sang manual counting. Naka-full alert ang aton nga team, tanan nga linemen, tanan nga units, naka-full alert para mag-respond dayon kung may complaints man gid in terms of fire reduction during sang election. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Canvassing sa mga boto, ginapatigayo na matapos nga nagtakop ang pagboto alas 3 subong nga hapon. Pila ka problema na record sang COMELEC apang gilayon man nga nasolusyonan sang COMELEC. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Alas 3 subong nga hapon sang nagtakop ang pagboto para sa barangay kag SK elections. Matapos sinigilayon nga ginumpisahan ang pag-isip sa mga boto. Hindi ka nga isang nagligad nga eleksyon nga automatic nga ginaisip sang makina ang boto. Subong mano-mano ang pag-isip sa mga miyembro sang electoral board. Apisar sang pila ka delay nga naeksperyensyahan sang pila ka mga botante kaina sang aga, nangintayuyon man ang piniliay. Ang ini nga mga senior citizen temprano pa nga nagpadulong sa polling precinct sa I. Arroyo Elementary School. Apisar sang pagbubo sang ulan, wala ini nangin upang sa ila pagboto. Mayo man, sakay kami sikat. Why man, pangita pa lang kami subong. Bugayan kita muli nga magpili sa maayong nga taos. May mga nagboto man nga PWD. Of course, yes. Because I have to exercise my right to vote. Sa San Antonio San Nicolas Elementary School sa Oton, nadugayan sa pagpangita sang iyangalan sa polling precinct si Raymond. Libot ko na daw, nga side daw. Diwa yung kita ko nga, ano? Kaya kita ko nakita ngalan. Sa piyak sini, may mga nag-assist man sa mga botante, agud mahapos ang ila pagboto. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, 1 Western Visayas.
Kini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso agaway sang botante nagresulta sa Rambol kag tiniruhay sa Barangay Kahigon, Kalinog, Iloilo. Isa ka supporter na pilasan. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang live sa Banwa sang Kalinog. Zen. Jert, ginakabig nga election-related incident ang nagluntad nga rambol kag shooting incident sa Barangay Kahigon diri sa Banwa sang Kalinog nga padayon pa nga ginaimbestigaran. Nangin mainit ang barangay kag sangguniang kabataan election sa Barangay Kahigon, Kalinog bangod sa nagluntad nga kinagamo sa mismo polling precinct. Sa investigasyon sang Kalinog Police, nagsugod ang hindi pag-intindihanay sang duha ka grupo sa pag-agaway sang botante nga ila i-assist sa pagboto. Duha ka kampo sang supporters ang involbado sa insidente. Ang kampo ni Hilda Bataten kag Jinky Caras Lumugdang nga lunsay nagapapili bilang punong barangay. Sa video nga nakuha sa news team, makita ang pagsumbaganay sa mga lalaki. May mga naghana pa nga maglampos sang bangko. Sa pagpangusisa sang kapulisan, nag-assist ang watcher sang kampo ni Bataten apang ginaaligar ginaagaw ini sang supporter ni Caras. Dito nag-initay kag nag-umpisa ang rambol. May isa dito abay ka tao nga gusto nga buligan mo lang nga magboto. So ginkuha sang piyak na grupo nga sila lang ma-assist. So according sa piyak, ila to no tawo. Na ginagaway sila karon. Sa mga ginagaway, may binaisay. Basta nag-renumble sila sa babaw sa ospilahan. Matapos ang rambol, may nabatian pa nga lupok sang pusil ang kapulisan 500 meters away gikan sa voting center. Ginapahayag nga gintiro sang supporter ni Bataten ang pick-up sang supporter ni Lumugdang. Napilasan sa paa si Eduardo Leysa. Nakapalagyo naman ang ginatudlo suspect nga si Larry Catulin. Na-recover ang basiyo sang 12-gauge long barrel nga pusil. Bangod sa insidente, ginsaylo ang isipay sang boto sa Kalinog Elementary School. Wala naman sa may naaresto sa bahin sa mga nagrambol. Ginkuhaan lang sang detalye ang supporters sa magtimbang nga kampo kag mansig blatter ang mga ini. Jert, nag-abot na ang ballot boxes sang Barangay Kahigon diri sa Kalinog Central Elementary School. Upod ang mga miyembro sang Electoral Board agod umpisahan ang pag-isipay sa mga balota. So far, amo yadto ang latest halin diri sa Kalinog, Iloilo. Jert? Thank you very much, Zen. Kaghalong kamudera. Samtang sa Negros Occidental naman, duha ka lalaki patay sa separado nga insidente sa pagpanglabo kag pagpangtiro sa Banwa sang Pontevedra kag Himamaylan City. Nakatutok, Aileen Pedreso. Patay ang isa ka lalaki sa ginpulihan labo sa Barangay Cambaros sa Banwa sang Pontevedra. 5 ka lalaki nga lunsay magpakaisa kang nagatrabaho bilang karga tapas ang ginatudlo nga mga sospek. Suno sa kapulisan, puwersahan nga ginsulod ang biktima sa iya sining balay kag ginpulihan sang maghimata. They forcibly entered the house and apparently nung nakapasok na po sila, they called those yung relatives niya and pumasok po doon sa bahay and doon na po nangyari yung incident. Wasak ang ulo sang lalaki bangod sa pagpanglabo. Nakilala na ang mga suspetsado kag plano sang pamilya sang biktima nga kasuhan. Patay man ang 42 anyos nga kabo sang tubuhan sa Barangay Carabalan, Himamaylan City. Suno sa kapulisan, sakay sa iya motor ang biktima o pudang ang kasini sa hinali na lang ginbalabagan sang sospek kag gintiro. Igo sa dughan ang gintunaan sa kamatayon sang biktima. Nakapalagyo naman ang angkasini. Nag-coordinate na ang kapulisan sa militar. Agot tigayon nga madakpan ang sospek. We keep on monitoring on the specific location po nung suspect. He was identified. Upod Gerwa Banggoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Katapos ang SWAT, patay sang gintiro sang subject sang drug buy-bust operation sa Iloilo City. Masobra 7 million pesos na balor sang suspected shabu na recover. Si Zen Kilantang nakatutok. Sunod-sunod nga lupok sang pusil ang nabatian sa mga residente sa Barangay Concepcion, Iloilo City proper, alas 11 kahapon sang aga. Naka-full battle gear ang mga personnel sang Iloilo City Police Office nga nagresponde.
Ini matapos ginpahayag nagbato sa kapulisan ang 52 anyos nga si Glenn Iturriaga alias Bongbong sa ginpatigan nga drug buy-bust operation sang CDEU. Tagsa maghana nga sudlon sang tropa ang balay ni Iturriaga, nagapalpok ini sang pusil. Naigo sang bala sa nawala nga bahin sang Ialawa si Police Staff Sergeant Michael Malan, ang team leader sang SWAT. Giningagaw pa ini nga madala sa ospital apang gindeklara nga dead on arrival. Pasado alas 2 na sang hapon sang tigayon nga nagsungka si Iturriaga sa bulig sang iya himata. Suno sa CDEU sang nagpakilala na ang police pusher buyer, kag tuyo nga arestuhon si Iturriaga, live-in partner sini nga si Katrina Espinosa, kag Ivan Palmehara. Nalagyo si Iturriaga sa kwarto kag ginpalukpan sang pusilang operating team. Nag-decide ako mga manawag sang bulig sang SWAT kay kami wala man kami sang mga best kay wala kami sang mga shield. That's why nga pakamayo na akong tawagan si Sir Coronica pag i-inform siya sa situation. At the same time si Sir Coronica nag-instruction sa akon nga i-utilize ang SWAT sa pag-aresto sa suspect na armado. 3 kasimana nga ginmonitor sang kapulisan ang illegal nga transaksyon sa mga suspect antes ginkasang operasyon. Na-recover sa ila ang 7.8 million pesos nga balor sang shabu. Samtang ginakasubo naman sang ICPO ang nadangtan ni Staff Sergeant Malan nga ginakabig sa karon baganihan sa iya serbisyo. Kundi gusto niya nga mapatawag ang syudad sa Iloilo City sa problema naton sa droga. Maayo siya team leader sa SWAT. Siya sa mga team leader po. Siya siyang mga na-respeto mga team leader sa SWAT. So, ang manakadako ang kadulaan ni Malan sa SWAT. Napreso na sadto si Iturriaga sa kaso nga murder suno sa CDEU. Magluwas sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ginatunan man ang pag-file sang murder o kon homicide, resistance and disobedience to a person in authority, illegal possession of firearms and explosive, batok sa mga suspect. Upod ka naman Porkia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Sa iban pang balita, ginlunsar na ang Carolina Garden Museum sa Antipolo City. Ini ang ginpangunahan sang founder sini nga si Carolina G. Jimenez. Present man sa event ang iyabana nga si former GMA Network Incorporated President and CEO Menardo Jimenez kag ang ila kabataan nga sanday Butch kag GMA Board Member Joel Jimenez. Didto man si Florencia Gozon Tariela. Suno kay Carolina, luyag niya nga mahibaluan sang kadamaan ang importansya sang nagkalailain nga pwede gamitan sang kawayan pinaagi sa iya interactive museum. May presentation man sang The Bamboo Organ. #Amazing Vocals. Sini ang kalabanan nga komento sa netizens sa naging performance ng SB19 sa The Voice Generation sa gabi. Ginkanta nila ang liham kag syempre ang audience na gustuhan gid ang performance. Nagpasalamat naman si Stel sa suporta sa iya mga kaupod sa SB19. Sa pagsulod sa karakter ni Sid Lucero bilang Dr. Roald sa kabuhi ni Stella, nga karakter ni Bea Alonso sa Love Before Sunrise, madamo sa nagka-question kung bala mangin bulig siya o kung isa sa mga makaguba sa love story ni Stella kag Atom. Mga kapuso, mas magainit pang eksena sa ulihing nga semana sa maging sino ka man. Ang kaakig ni Belinda kay Carding mas naglala pa. Ano ba lang koneksyon ni Belinda sa kamatayon sa magulang ni Carding? Paano ba lang ini makaapekto sa relasyon ni Carding kag Monique? Inakagiban pa ang aksyon ng mga eksena ang bantayan sa maging sino ka man sa GMA Telebaban pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, magluwas sa eleksyon, ginkuha man nga kahigayunan sang pila ka mga residente ang long weekend agod nga makabisita sa ila nagtaliwan nga mga himata sa patio. May mga masako na sa pagpaninlo sa mga pansyon sa Mandurriao Catholic Cemetery agod makalikaw sa pagginutok sa adlaw sang Pista Minatay. Sa likod sang nasambit nga patio nahamtang ang lulubngan sa mga lapsag nga nasapwan o kon ginbilin sa dalan o kon basurahan. Diri ang mga inigin lubong kag ginbendisyonan. Suno sa Sepulturero, ginahawanan lang nila ang lugar bangod wala man sang may mga nagabisita sa mga lulubngan. Ang pila ka mga nagabisita nga himata sa mga minatay, ginasindihan na lang ang lulubngan sang mga lapsag.
Hindi ano lang nga inamon da kung mga ano kay wala man kabalo kung sino nang kapaglamatay da. Asa ta kili diri. Iba niya bakadto da kay ginapalubong lang siya sakto. Pero iba niya way nagid. Kaya wala pagkatunan na kayo way matakbalo kung din lagi nang lubong bata. Mga kapuso, buwas na ang ginahulat-hulat ng adlaw sa mga Dumanggasanon. Ang highlight sang Hawas Festival 2023 nga simbolo sang katahom kag kabugana sang banwa sang Dumangas, Iloilo. Kadungan buwas ang ika-153 nga birth anniversary commemoration ni Colonel Quintin Salas, isa ka programa ang patigayunon. Sa hapon, masaksihan ang sugbahanay sa Dumangas Coastal Boardwalk. Kag syempre kabahin man sang engrande nga selebrasyon ang GMA Regional TV. Alas 8 sa gabi sa Coastal Boardwalk sang Banwa, makabonding ta si Abdul Rahman sang Sparkle You #Frenemies. Magadalaman sang kasadya si Ashley Ortega kag syempre kilig ang dala ni Kim Sontan. Dali na kita buwas kag makifiesta sa Hawas Festival. See you there mga kapuso! Sa Barangay Baldoza, La Paz, duha ka mga lalaki ang patay matapos nga nagtiruhay kag nagbunanay. Utang ginatudlo motibo sa krimen. Si Kim Salinas nakatuto. Nagahilibion ang Iloy sang 42 anyos nga lalaki. Sang nasapuan nga wala na sang animo kag dugoon ang iyang bata sa Barangay Baldoza, La Paz, Sabado sang aga. Ginapahayag nga ginbuno ini isang 35 anyos nga si Balwig nga residente man sang among barangay. Si Balwig may pilas man tugas ang pagpaniro. Gindalang duwa sa ospital apang lunsay ginbawian sang kabuhi. Sunod sa tagiya sang Tiangge sa diin nagluntad ang krimen, una nga gintiro ni George si Balwig. Sang nakapalagyo, ginlagas ini kag ginbuno ni Balwig sa likod. Pagpuot sang pusilya, tiniro yun na dayon ng isa. Naigo na to yada ng isa. Pag igo yung isa, nakadalagan pang isa diyo. Amo na to din, nagbunanay na sila. Ginbunuin na tong isa. Basta nga natumba to ting si George na bala. Naigo na to dan si Balwig pagtiro, pero nakadalagan pa din sa kaginbuno yaman tong isa. Antes ang krimen, madugay pa nga nagbaisay ang duha na tuhoy sa utang nga kwarta. Ti ginapuga gini Balwig si George na nga bayra ng utang niya. Ti kailing ang isa kumo wala kwarta, way gid saya ihatag. Asaging kuot ni Balwig ang iyang bulsa sang ni George na may nakuha siya nga kahita nga itom nga gamay. Dugin bukad yaman galing ginasukot tigid sang amount guro bala nga ginhatag man to sa isa. Sa pagpangusiksa sa kapulisan, matapos ang pagbaisay, nagpauli pa si George kag sang nagbalik. Diri sini nga gintiro si Balwig. Dugang pas ang kapulisan, isa pa lang kabulan sang nakagwa sa prisuan si Balwig bangod sa ilegal nga droga. Si Balwig ni is kang kwan lang ni nakagwa. Sang daw sining sa pamilya daw sang September lang nila nakagwa sa iya nga kaso nga 9165 sa barangay da medyo problema nila ni si Balwig kay daw masabad daw mo involvement niya. Padayon naman nga ginausigsa ang background ni George. Upod kay Cirilo Rinduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Balantayan, makapuso mat-amat nga nagapalapit ang LPA o kung low pressure area sa nasidlangan ibahin sang Pilipinas kadungan ang liwat nga pagluntad sang shear line. Ulihin nga nasiplatan ng LPA sa kalayoon nga 860 kilometers na sidlangan sa Visayas. Sunod sa pag-asa o kung sunod sa pag-asa manubog gihapon ang tsansa sini nga mga inisa ka bagyo apang posible nga magpalapit ukon magtabok ini sa Eastern Visayas ukon Southern Luzon. Posible nga may mga pagbago pa sa hulag sini sa mga masunod nga adlaw gani padayon naton ini nga tutukan. Liwat naman nga nag-apekto sa pungsod ang shear line samtang padayon na pagluntad sang hangin amihan. Manginalerto naman mga kapuso, ilabi na sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, kag Negros Provinces bangod. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa sang ulan sa nasambit nga mga lugar. Posible ang mabasko nga ulan sa pila ka lugar gani manginhanda sa baha ukon pag-usmod sang duta. Mga kapuso, 56 kadlaw na lang, Pasko na. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, ang subong man sa aton mga puso abroad, madamo og ginasalamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kang ako si Jethro Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dakong nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.